Lahat ng mga kaluwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Ang pinakakataas-taasang pagkatao ni Jada Bharat. Una sa dalawang mga video. Ang kwento ay nagmula sa Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 9. Mula sa pagsasalin at komentaryo ni His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubot Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. O aking Panginoon, ang laganap kahit saang katauhan ng pinunong Diyos, inaalay ko po ang aking mapagpakumbabang paggalang sa inyo. Si Bharat Maharaj ay isang dakilang deboto ng Panginoon, subalit hindi niya nakamit ang tagumpay sa isa niyang buhay. Sa Bhagavad Gita 6.41, sinasabing ang isang debotong hindi natupad ang kanyang devosyonal na tungkulin sa isang buhay ay mabibigyan ng tsansa na maipanganak sa isang todong kwalipikadong pamilyang Brahmin, mayamang Kshatriya o Vaishya. Narito ang apat na kaayusang panlipunan o apat na klase ng tao ayon sa kanilang itinakda o nakatakdang tungkulin, trabaho o kwalifikasyon. Brahmin, pari. Kshatriya, administrador. Vaishya, negosyante. At Sudra, manggagawa. Si Bharat Maharaj ay ang panganay na anak ni Maharaj Rishabha na nasa mayamang pamilyang Kshatriya. Si Maharaj Rishabha na anak ni Haring Nabhi at Reynang Merudevi ay isang inkarnasyon ng Panginoon at kanyang tinuruan ang mga anak na sundin ang landas tungo sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng tapasya na nililinis ang pag-iiral ng isang nilalang upang siya ay magkaroon ng kakayanang kamtin ang antas ng walang hanggang spiritual na kaligayahan na palagian pang tumataas. Ang tapasya ay ang voluntaryong pagtanggap ng mga pahirap o pasakit sa katawan upang kamtin ang mas mataas na hangganan ng buhay para sa kapakanang makilala si Vasudeva, Krishna. Dahil iyon naman talaga ang daan sa tunay na mga paghihigpit sa sarili, kundi lahat ng anyo ng paghihigpit ay tinatayang nasa modo lamang ng silakbo ng damdamin at kamangmangan. Narito si Bharat Maharaj at ang kanyang pinakamamahal na usa. Dahil sa kanyang todong kusang pagpapabaya sa spiritual na mga tungkulin at nang dahil sa kanyang matinding pagkakakabit sa isang hindi naman gaanong mahalagang hayop, ang usa, imbes na sa Diyos, si Bharat Maharaj ay naobligang ipanganak sa pamilya ng usa. Gayunpaman, dahil sa kanyang matatag na posisyon bilang isang deboto, si Bharat Maharaj ay nagantimpalaang maalala ang kanyang nakaraang buhay. Na siya ay ang dating emperor ng mundo, nagrenunsya, namuhay mag-isa sa kagubatan at naging kabit na kabit sa isang usa. Sa madaling salita, dahil sa ganyong pagkakagabit, ang kanyang spiritual na pagsusumikap ay hindi naging matagumpay.
Gayunpaman, dahil sa kanyang pagsisisi, siya ay pumirmi na lamang sa isang ilang na gubat ng mag-isa. Palagi ang inaalala si Sri Krishna. Lumaon matapos ang kanyang kamatayan bilang isang usa, ang kaluluwa, si Bharat Maharaj, ay binigyang oportunidad na ipanganak sa isang napakabuting pamilyang Brahmin bilang si Jada Bharat. Sa kanyang pagpapatuloy, ito ang sinabi ni Srila Sukadev Goswami. Mahal kong hari, Maharaj Parikshit, matapos niyang iwan ang katawang usa, si Bharat Maharaj ay isinilang sa isang napakapurong pamilyang Brahmin. Mayroong isang Brahmin, ama ni Jada Bharat, na nabibilang sa dinastiya ni Angira Muni. Si Panginoong Brahma si Angira Muni. Si Angira Muni ay isa sa 6 na mga anak ni Panginoong Brahma na direktang isinilang mula sa kanyang isip. Si Brahma ay ang unang nilikhang nilalang. Si Angira ay ang ama ni Brihaspati, ang dakilang magaling na pari ng mga bathala. Si Angira ay inilalarawan sa Rig Veda bilang isang guru na may dakilang banal na karunungan, at siya ay ang tagapamagitan ng mga tao at mga bathala. Si Angira Muni ay ang dakilang pantas na sumumpa sa mapagmataas na bathalang si Vidyadhara na maging ahas dahil sa kanyang kasalanan. Ang sumpang iyon, katunayan, ay isa palang bendisyon ng deboto nang sa ganon ang nalaglag na kaluluwa si Vidyadhara ay magkaroon ng pagkakataong makatagpo sa hinaharap si Panginoong Sri Krishna nang siya ay maging libre na sa kanyang kayabangan at sa sumpang iyon. Ang ama ni Jada Bharat ay tunay nga namang kwalipikado ng mga Brahminikal na mga kwalifikasyon. Kaya niyang kontrolin ang kanyang isip at mga pandama. Kanya nang inaral ang panitikang mga Veda at iba pang suplementong mga kasulatan. Siya ay dalubhasa sa pagbibigay kawang-gawa, palagi ang may kasiyahan, matiisin, maginoo, may mataas na kaalaman at hindi inggitero. Kilala niya ang sarili at siya ay nakalahok sa devosyonal na paglilingkod sa Panginoon. Siya ay palagiang nananatili sa transya. Ang ama ni Jada Bharat ay mayroong 9 na kaparehong kwalipikadong mga anak sa kanyang unang asawa, at sa kanyang ikalawang asawa ay nagkaroon siya ng kambal, isang lalaki at isang babae, kung saan ang lalaki ay sinasabing debotong nasa pinakamataas na punto at pinakapangunahin sa lahat ng mga santong hari, si Jada, si Bharat Maharaj. Ito ang naging storya ng kanyang kay Bharat Maharaj na kapanganakan matapos lisanin nito ang katawan bilang isang usa. Dahil siya ay nagantimpalaan sa espesyal na awa ng Panginoon, si Bharat Maharaj ay naaalala ang lahat ng mga pangunahing insidente sa kanyang nakaraang buhay.
Kaya't bagamat siya ay nakatanggap ng katawan ng isang Brahmin bilang si Jada Bharat, nais niyang nakatuon lamang ang kanyang isip kay Sri Krishna. At siya ay may matinding takot pa rin sa kanyang mga kaanak at mga kaibigan na hindi mga deboto. Siya ay palagian pa ring sobrang maingat sa ganoong asosasyon dahil sa takot na mahulog muli. Sa konsekwensya, kanyang ipinakita ang sarili sa mata ng madla bilang isang baliw, mapurol, may kapansanan at bingi. Nang sa ganon, hindi na siya subukang kausapin pa ng iba. Pero sa loobin, palagian niyang iniisip ang malulutos na mga paa ng Panginoon at kanyang sinasambit ang mga kaluwalhatian ng Panginoon na sumasagip mula sa pagiging alipin ng mapagbungang gawain. Sa ganitong paraan, kanyang sinagip ang sarili mula sa kapahamakang asosasyon ng mga hindi deboto. Ang bawat buhay na nilalang, animo, ay nakakulong sa iba't ibang mga gawain dahil sa kani-kanilang asosasyon sa modo ng kalikasan. Tulad ng isinasaad sa Bhagavad Gita 13:22, ito ay dahil sa kanilang pagiging bihag sa asosasyon ng kamangmangan ng material na kalikasan. Kaya't sa kanyang bawat pagsilang, ang kaluluwa ay nakatatagpo ng mabuti at masama sa loob ng samut-saring uri ng buhay o species. Tayo ay nakakukuha ng iba't ibang katawan sa loob ng 8,400,000 species batay sa ating karma. Tayo ay nagtatrabaho sa ilalim ng impluwensya ng material na kalikasan na kontaminado ng 3 modo. Una, modo ng kabutihan. Ikalawa, modo ng silakbo ng damdamin. At ikatlo, modo ng kamangmangan. Kung kaya't tayo ay nakakukuha ng tiyak na tipo ng katawan ayon sa superior na batas ng material na kalikasan. Modo ng kabutihan, modo ng silakbo ng damdamin, at modo ng kamangmangan. Ang tawag dito ay karma kanda. Upang makaalis, upang makalibre mula sa mga modong ito, ay ang layunin ng buhay. Upang ito'y maisagawa, ang isang tao dapat ay ilahok ang sarili sa devosyonal na paglilingkod sa pinakakataas-taasang Panginoon. Sa ganitong paraan, siya ay hindi na maapektuhan pa ng mga modo ng material na kalikasan. Sa mga Veda, ito ang sinasabi. Ang isang tao na lumalahok sa puspusang devosyonal na paglilingkod, na hindi lumalaglag sa anupamang pagkakataon o pangyayari, ay agad niyang malalagpasan ang mga modo ng material na kalikasan. Kung kaya't siya ay napupunta sa platapormang Brahman. Bhagavad Gita 14:26. Brahman, kung saan ang salitang Brahman ay lumilitaw sa mga Veda, dapat lamang natin maintindihan na si Krishna, ang pinakakataas-taasang pinunong Diyos, ay ang siyang ipinahihiwatig nito. Brahman,
Brahma, Brahmin. Ang Brahman ay hindi dapat pinagkakamalang Brahma. Si Panginoong Brahma, tagapaglikha ng material na sansinukob, at Brahmin, pari o ang kaayusang pagkapari. Upang manatiling hindi tinatablan ng mga material na katangian, ang isang tao dapat ay inilalahok ang sarili sa devosyonal na paglilingkod. Srimad Bhagavatam 7:5-23. Ito ay ang aktwal na perpeksyon ng buhay. Noong si Bharat Maharaj ay sinilang bilang isang Brahmin, bilang si Jada Bharat, hindi siya masyadong interesado sa mga tungkulin ng Brahmin. Pero sa loobin, siya ay nananatiling isang purong Vaishnava. Palagi ang iniisip ang malalotos ng mga paa ng Panginoon. Ang Vaishnava ay deboto ni na Panginoong Vishnu, Rama at Krishna. Nag-iisa at parehong pinakakataas-taasang katauhan, pero may iba't ibang pangalan lamang. Tulad ng ipinapayo ng Bhagavad Gita 1865, ito lamang ang katangi-tanging proseso ng isang buhay na nilalang ay maililigtas mula sa kapahamakang paulit-ulit na kapanganakan at kamatayan. Ang isip ng amang Brahmin ay laging puno ng pagmamahal para sa kanyang anak na si Jada Bharat, kung kaya't siya ay palagi ang kabit na kabit sa kanya. Dahil si Jada Bharat ay mukhang hindi naman akma na pasukin ang Grihastha Ashram, ang ama ay simpleng isinagawa na lamang ang prosesong panlinis ng kasalanan hanggang sa katapusan ng Brahmacharya Ashram. Ang Grihastha Ashram ay literal na nasa o okupado ng tahanan o pamilya, isang may bahay. Tinutukoy nito ang ikalawang yugto ng buhay individual na nasa apat na pang-edarang batayan. Isang yugto ng sistemang ashram ng mga Hindu. Ang Brahmacharya Ashram ay literal na ang palagiang pagsasagawa ng mga bagay na may kinalaman sa Brahman. Ito ay ang uri ng pamumuhay na nailalarawan sa pamamagitan ng sexual na kahinahunan o kumpletong pag-iwas sa sex. Ang tawag sa isang nagsasagawa nito ay Brahmachari o celibate, walang asawa na estudyante. Bagamat si Jada Bharat ay walang gustong tanggapin ang mga tagubili ng ama, gayunpaman ang amang Brahmin ay tinuturuan pa rin siya kung papaano ang maging malinis at kung papaano ang maghugas. Iniisip na ang ama dapat ay tinuturuan ang anak. Si Jada Bharat ay si Bharat Maharaj nasa katawang Brahmin at sa panlabas, kanyang ipinakikita ang sarili na para bagang mapurol, bingi, pipi at bulag. Pero katunayan, sa panloob, siya ay totoong alerto. Perpektong alam niya ang resulta ng mga mapagbungang gawain at ang resulta ng devosyonal na paglilingkod. Sa katawang Brahmin, si Bharat Maharaj ay kumpletong taimtim sa devosyonal na paglilingkod sa loobin, kung kaya't
Hindi na niya kinakailangan pang isagawa ang pangregulatibong mga prinsipyo ng mapagbungang gawain. Bilang kumpirmado ng Srimad Bhagavatam 1:2-13, ang isang tao ay dapat bigyang kasiyahan si Hari, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Yan ang pagiging perfecto ng pangregulatibong mga prinsipyo ng mapagbungang gawain. Maliban dyan, isinasaad rin sa Srimad Bhagavatam na ang mga tungkulin, dharma, na isinasagawa ng mga tao, anuman ang kanilang mga hanap buhay, ay tunay nga namang walang silbi kapag hindi nila pinupukaw ang atraksyon sa mga mensahe ng pinakakataas-taasang Panginoon. Srimad Bhagavatam 1:2-8. Ang mga gawain ito na karmakanda ay kinakailangan lang naman hanggat ang isang individual ay hindi pa umuunlad sa kanyang kamalayan kay Krishna. Kapag ang isang tao ay umunlad na sa kanyang kamalayan kay Krishna, hindi niya kinakailangan pang isagawa ang mga pangregulatibong mga prinsipyo ng karmakanda. Ito ang sinabi ni Madhavendra Puri. O pangregulatibong mga prinsipyo ng karmakanda, pasensya na. Hindi ko na masusunod ang lahat nitong pangregulatibong mga prinsipyo dahil ako po ay ganap nang nakatuon sa devosyonal na paglilingkod. Ipinahayag niya ang kanyang naisig. Maupo na lamang sa ilalim ng isang puno at tuluyang sambitin ang Hare Krishna Mahamantra. Dahil dito, hindi na niya isinagawa pa ang lahat ng pangregulatibong mga prinsipyo. Narito ang Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ang pagsasalin. O pinakakaakit-akit, pinakakalugod-lugod na Panginoon. O enerhiya ng Panginoon, pakilahok niyo po ako na maglingkod sa inyo ng may pagmamahal. Ang nasa kaliwa ay ang orihinal, Sanskrit na anyo nito, at ang sa kanan ay ang Romanong anyo nito. Si Madhavendra Puri ay isang santong Vaishnava na lumitaw noong ika-14 na siglo. Siya ay isang disipulo ni Lakshmipati Tirtha. Si Madhavendra Puri ay ang guru ni Ishvara Puri, na siya namang guru ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si Chaitanya Mahaprabhu ay ang pinakakataas-taasang Panginoong Krishna mismo na lumitaw 539 na taon na ang nakararaan ngayon, kasi nga 2025 ngayon, sa Mayapur, bansang India. Si Sri Krishna ay lumitaw mga 5,000 taon na ang nakararaan sa Mathura, bansang India pa rin. Ngayon din, si Haridas Thakur ay isinilang sa pamilyang Mohammedan, Muslim. Sa simula pa lamang ng kanyang buhay, hindi siya sinanay sa sistemang karmakanda. Pero dahil palagian niyang sinasambit ang mga banal na pangalan ng Panginoon, siya ay tinanggap ni Sri Chaitanya Mahaprabhu bilang ang Namacharya, autoridad sa pagsasambit ng mga banal na pangalan. Si Haridas Thakur, Namacharya. Ang bigkas dyan ay Namacharya o Namacharya. Ang ibig sabihin niyan, spiritual na guro ng banal na pangalan.
Si Haridas ay sinilang noong 1459. Isa siyang prominenteng santong Vaishnava na kinilala bilang isa sa sikat na mga tagasunod ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bilang si Jada Bharat, si Bharat Maharaj sa kanyang kaisipan ay palagi ang nakalahok sa devosyonal na paglilingkod. Dahil kanya nang naisagawa ng tuloy-tuloy ang pangregulatibong mga prinsipyo sa kanya nang naging tatlong buhay, hindi na siya interesadong ituloy pa rin ang mga iyon. Bagamat ang kanyang amang Brahmin ay nais pa rin isagawa niya ang mga iyon. Jada Bharat ay kumilos sa harapan ng kanyang ama tulad ng isang tanga. Kahit pa ito'y tapat, siyang tinuturuan ng mga kaalamang Vedic. Siya ay kumikilos ng ganoon upang makita ng ama na siya ay hindi karapat-dapat at upang iwan na lamang ng ama ang pagtatangkang siya ay turuan pa. Siya ay kumikilos ng ganap na salungat. Halimbawa, bagamat siya ay tinuruang maghugas ng kamay matapos gumamit ng kubeta, siya ay naghuhugas muna bago niya gawin iyon. Gayunpaman, ang kanyang ama ay nais pa rin siyang bigyan ng katuroang Vedic sa mga buwan ng tagsibol at sa tag-araw. Sinubukan niya siyang bigyan ng Gayatri Mantra kasama ng Omkara at Vyariti. Pero matapos ang 4 na buwan, ang ama ay hindi pa rin matagumpay na ang anak ay matuto. Ang amang Brahmin ay ikinokonsidera ang anak bilang ang kanyang buhay at kaluluwa. Kung kaya't siya ay masyadong kabit na kabit dito. Ang Gayatri ay isang Vedic na mantra na nagpapahayag ng pag-asang kaliwanagan. Sinasambit araw-araw ng mga tapat at inuulit sa relihiyosong mga seremonya. Ang Omkara ay kilala bilang ang Om, Aum o Pranava. Ang Omkara ay kinokonsidera bilang ang tunog na inkarnasyon ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Tulad niya, ang Omkara ay walang hanggan, walang limitasyon, transcendental, pinakakataas-taasan at hindi nasisira. Siya, ang Omkara, ay ang simula, ang gitna, ang huli, at siya ay walang simula at wala ring katapusan. Ang Vyariti ay isang mistikong salita na binibigkas ng bawat Brahmin sa pagsasagawa ng kanyang pang-araw-araw na pagsamba. Ang ama ni Jada Bharat ay iniisip na dapat niyang turuan ng maayos ang anak. At bilang masyadong okupado nitong kanyang hindi naman matagumpay na pagsusumikap, sinubukan niyang turuan ang anak ng mga tuntunin at mga regulasyon ng Brahmacharya. Kasama na dito ang pagsasagawa ng Vedic na mga pangako, kalinisan, pag-aaral ng mga Veda, regulatibong mga pamamaraan, serbisyo sa spiritual na guro, at ang pamamaraan ng pag-aalay ng apoy pang sakripisyo. Pinagsikapan niyang ituro sa anak ang ganitong mga pamamaraan, subalit lahat ng kanyang pagtatangka ay bigo. Sa kanyang puso, pag-asa niyang ang anak ay maging marunong na iskolar, pero lahat ng kanyang pagsusumikap ay hindi matagumpay.
Katulad rin ng iba, ang Brahmin na ito, ang ama ni Jadavarat, ay kabit na kabit sa kanyang pamilya at tahanan na kanya nang nalimutang siya ay mamamatay rin naman. Ano paman, ang kamatayan ay hindi malilimutin. Sa takdang oras, dumating rin ang kamatayan at siya ay kinuha. Noong mga kabit na kabit sa buhay pamilya na nalimutang ang kamatayan ay darating sa hinaharap upang siya'y kunin, ay naging sobrang kabit na di na nila natatapos ang kanilang tunay na tungkulin bilang mga tao. Ang kamatayan ay dumarating sa takdang oras. Ang tungkulin ng tao ay ang upang lutasin ang lahat ng suliranin habang buhay. Pero imbis na gayon nga, ang mga tao ay nananatiling kabit na kabit sa relasyon at tungkuling pampamilya. Bagamat nalilimot nila ang kamatayan sa isang banda ay hindi sila malilimutan. Sa isang iglap, sila ay sisipain na rin mula sa platapormang payapang buhay pamilya. Maaring ang isang tao ay nalimutan ng siya ay mamamatay rin, pero ang kamatayan ay hindi kailanman makakalimot. Si Jadavarat ay walang pakialam sa mga Vedic na turo ng kanyang ama. Si Jadavarat ay walang pakialam sa mga Vedic na turo ng kanyang ama. Kapag ang isang tao ay ganap na interesado sa serbisyo sa Panginoon, hindi na niya kailangan pang sundin ang lahat ng pangregulatibong mga prinsipyo na inihahayag sa mga Veda. Ang amang Brahmin ay nais at turuan ng anak ng prosesong brahmacharya, pero hindi siya matagumpay dahil ang anak ay hindi na nagnanais na dumaan pa sa proseso ng Vedic na pagsulong. Si Jadavarat ay simpleng inaalala lamang ang makauwi, pabalik sa pinunong Diyos, sa devosyonal na paglilingkod sa pamamagitan ng Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Srimad Bhagavatam 7:5-23. Ang Shravanam Kirtanam Vishnu ay ang sama-samang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ni Panginoong Vishnu, Krishna. Wala nang pangalan pa ng iba. Siyempre, para sa isang pangkaraniwang tao, ang Vedic na mga prinsipyo ay ang kinakailangan. Walang sino mang makakaiwas dito. Pero kapag ang isang tao ay nakamit na ang perfeksyon ng devosyonal na paglilingkod, hindi na masyadong importanteng sundin pa niya ang Vedic na mga prinsipyo. Pinayuhan ni Panginoong Krishna si Arjuna na pumaitaas sa platapormang Nistray Gunya, ang transcendental na posisyong angat sa Vedic na mga prinsipyo. Ang Nistray Gunya ay walang katangian ng kabutihan, silakbo ng damdamin at kamangmangan. Ito ay transcendental o angat pa sa Vedic na mga prinsipyo.
Ang sabi ni Panginoong Krishna, ang pangunahing inaatupag ng mga Veda ay mga paksang may kinalaman sa tatlong modo ng material na kalikasan. Umangat ka mula sa tatlong modong ito, o Arjuna. Dapat kang maging transcendental sa lahat ng mga ito. Kailangan mong maging libre sa lahat ng dualidad at sa lahat ng pagkabalisa, sa pakinabang at kaligtasan, at dapat ay maging matatag ka sa sarili. Bhagavad Gita 2:45. Ako ang sarili, o Gudakesh, Arjuna, na nakaupo sa puso ng lahat na nilalang. Ako ay ang simula, ang gitna at ang katapusan ng lahat na nilalang. Bhagavad Gita 10:20. Nang mamatay ang Brahmin, ama ni Jadabharat, ang mas nakababatang asawa nito, matapos bigyang tagubilin ang kambal ng mga anak sa mas matandang asawa ng Brahmin, siya ay lumisan patungong Patiloka. Siya ay nagkusang mamatay kasama ng asawa. Patiloka. Si Reyna Archie ay pumasok rin sa Patiloka, pero ang planetang ito ay wala sa material na sansinukob. Dahil sa totoo lang, siya ay pumasok sa planetang nakamit ng kanyang asawa. Gayon din, dito sa material na mundo, kapag ang asawang babae ay namatay kasama ng kanyang asawang lalaki, kanya muling makatatagpo ang asawa sa kanyang susunod na buhay. Katulad nito, si Maharaj Prithu at Reyna Archie ay nagkasamang muli sa planetang Vaikunta. Sina Maharaj Prithu at Reyna Archie. Sa mga Veda, sinasabing, o mga Brahmin, sa ikasyam na inkarnasyon ng ang Panginoon, sa pagdarasal ng mga pantas ay tinanggap ang anyo ng isang hari, si Maharaj Prithu, na nilinang ang kalupaan upang magdulot ito ng iba't ibang bunga. Dahil dito, ang daigdig ay naging maganda, masagana at kaakit-akit. Srimad Bhagavatam 1:3-14. Sa mga planetang Vaikunta ay mayroon ding namang mga mag-aasawa. Pero wala roong sila'y nagkakaanak o kaya sila ay nagtatalik. Sila ay kapwa magaganda at mga gwapo, at sila'y naakit rin sa isa't isa, pero hindi nila ini-enjoy ang sexual na buhay. Tunayan, hindi nila kinukonsidera ang sex ay kaiga-igaya, dahil ang mag-asawa ay palagi ang nakatuon sa kamalayan kay Krishna, sa pagluluwalhati at pagsasambit ng mga kaluwalhatian ng Panginoon.
itutuloy. Marami pong salamat. Lahat ng mga kalwalatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Si His Holiness Jagadguru Chris Butler Sridhar Paramahamsa Prabhupada. Ang pinakamalwalhating sina Sri Nityananda at Sri Gauranga. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, 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 Nitai Gaur. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo, 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 Nitai Gaur. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. 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 Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo.
Haribo, Nitai Gaur, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,